Nadudumihan na ang Kongreso at Palasyo. Kumanta na kasi si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inamin ang pagkasangkot sa flood control scandal. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Pagdating sa Senado, dawit na si dating Senate President Chis Escudero. Nakilala ni Bernardo si Maynard Ngu na humingi ng project list sa Valenzuela at Marinduque. Ang total ay 800 million pesos at 160 million dito. Ilalaan daw para kay Escudero. Personal na dineliver ni Bernardo kay Ngu ang pera sa opisina nito sa Maynila. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Ayon sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 13 million sa senatorial campaign ni Escudero. Mula January 2021 hanggang March 2023, nanalo ang kumpanya ni Ngu ng higit 1 billion peso worth of contracts sa mga LGU pati sa DepEd. Si Ngu ay nasa top 5 donors sa 2022 senatorial race at kasama ni Lawrence Lubiano na umaming nag-donate din sa kampanya ni Escudero. Pinatotohanan din ni Bernardo ang pagdadawit ni dating Senador Bong Revilla. Humingi raw ng 25% commitment o kickback si Revilla sa 500 million peso worth of projects. Ibig sabihin, 125 million pesos ang natanggap ni Revilla na para sa kanyang re-election sana bilang senador. Inayos daw ito ng bata niyang si Henry Alcantara at siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Cavite. Ang ikatlong bagong pangalan, ikinagulat ng mga tao sa Senate Session Hall. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as annexed. Si Villa ay OIC ng Makati City General Services Department ayon sa Makati Web Portal. Muli, ang bata ni Bernardo na si Alcantara ang nag-ayos ng listahan ng mga proyekto. Nagkakahalaga ang mga ito ng 250 million pesos at 37 million dito ang nakuha ni Binay na dineliver mismo ni Bernardo sa bahay niya sa Quezon City. Dinikdik din ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico pagdating sa paghingi ng komisyon. Ayon kay Bernardo, mismong siko ang tumawag sa kanya para tanungin kung maayos bang kausap si Alcantara na siyang unang nagdetalye sa galaw ng congressman. 25% commission daw ang hiningi ko, habang 2% doon pinaghahatian ni na Bernardo at Alcantara. Hindi lang Kongreso ang dawit. Umabot sa palasyo ang pag-name drop ni Bernardo. Si DepEd Undersecretary Trigiv Olaivar, tinawagan daw siya para makapag-discuss tungkol sa unprogrammed appropriations o yung standby na pondo. Hiningi ni Olaivar ang listahan ng projects na para dapat umano sa Office of the Executive Secretary. Umabot sa 2.85 billion pesos ang listahan ng mga proyekto. Kasunod nito, nakatanggap na ang DPWH ng SARO o Special Allotment Release Order sa parehong amount at 15% ang commitment para kay Olaivar o 427.5 million pesos lang naman. Mismong si Bernardo ang nag-deliver nito sa USEC. Si Olaivar ay naging tao ni na dating Senador Bong Revilla at Edgardo Angara bago lumipat kay Secretary Sonny Angara. Given the complexities I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge. Sa investigasyon, agaran ding bumuelta ang mga senador. Itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo at well-orchestrated plan daw ito para atakihin lang ang Senado. Giit niya, bakit daw puro senador ang tinuturo at nasaan sina Congressman Zaldico at Martin Romualdez? Nagulat naman si Binay sa mga akusasyon. Tahimik daw siyang nagtatrabaho bilang alkalde at nagagamit lang siya para lihisin ang issue.
Paalala ni Senator J.V. Ejercito, pagbasehan ng mga ebidensya. Balikan natin yung kung sino ba talagang, saan ba nagsimula ang krimen na to, di ba? Sino ba nagsimula ng pag-insert, kung ba't nagkakaroon ng bukol at lahat. Balik natin. House of Representatives, sir, kung pinagmulan. Kasi, nagdaman Sa ngayon, nag-a-apply na rin sa Witness Protection Program si Bernardo. Corina, itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga paratang ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo na may agreed 15% commitment umano na para sa kanyang opisina. At in the first place naman daw, walang involvement ang OES o Office of the Executive Secretary sa budgetary allocations ng DPWH at wala rin daw anumang dealings ang kanyang opisina kina dating USEC Bernardo at DepEd Undersecretary Trigiv Olayvar. At sabi ni Bersamin, untarnished ang kanyang record bilang long-serving public servant. At kapapasok lang din na pahayag o report, Corina, nag-react na rin itong si dating Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa naging aligasyon kanina sa hearing kung saan di umano bukod kay Congressman Zaldico, siya rin ay tumanggap ng limpak-limpak na pera. At ayon sa kanyang statement, sinabi niya na baseless itong akusasyon dahil merong lumitaw na isang surprise resource person o witness na di umano'y nagde-deliver ng pera sa bahay ni Ko at sa bahay din ni Romualdez. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, buong loob, kusang loob na nagsalita itong nasabing resource person sa kanya, kaya naman lumitaw ito kanina sa hearing. At sabi ni Romualdez, the most telling flaw is the witness's claim that deliveries made to his house in McKinley beginning December 2024 dahil imposible daw dahil nung panahon na yon ay under renovation ang kanyang bahay at unoccupied by construction workers. Corina. Okay, strong statement yung pinaka